Diretso tayo sa isa pang panayam mo. Ito naman ikaugnay po nangyayari pa rin dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ang ating Senado sa ngayon, ang kanilang state of ano ba? Ah, Gulo dyan sa mataas na kapulungan. Nasa linya natin ang isang political analyst, si Professor Dindo Manhit. Siya po ay convener ng Democracy Watch Philippines. Magandang umaga po, Professor Manhit. Live kayo sa Saksi sa Double B. good morning po, Attorney. Good Professor, good morning. morning. Good morning sa inyo. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Oo. Ano po ba, sa tingin ninyo, paano mareresolve ba ito nangyayari sa Senado na ito? Mayroon pa bang chance? Ano ang dapat? Sino ang magbigay? Kanino? Yung konteksto kasi ng Senado, pag titingnan natin from a point of view of our republic, di ba? A republic is based on the rule of law, based on rules-based, no? Mukhang ang kaguluhan sa Senado, kung papanuuri lang natin as a third party, tayo Oo. lahat ay nanonood, nakikinig sa mga diskusyon, ay pinapalitan yung rules, no? At doon yata umahad lang ang minority kasi alam nila yung rules ay hindi dapat binabago kasi it leads to undemocratic ways. It leads to, sabi nga nila, tyranny, narinig nating salita na ginamit nila. At mukhang maninindigan yung minority na alam nila, they just need 1 or 2 votes. No? So hindi to talaga dominant yung majority. Ang katanungan kasi hindi lamang sa loob ng Senado but watchers, political analysts, even legal experts ay bakit pinapalitan ng rules? Bakit nung namumuno si former Senate President Soto, si sana na-raise to nung ni Marcoleta, ni Senator Cayetano, di ba? If they really wanted the rules to change, that could have been raised the past few months. But why now? So yun ang katanungan, no? Kaya ako mukhang maninindigan yung both sides. Ang kalungkot-lungkot, hindi maganda to sa imahe ng demokrasya ng Pilipinas. Hindi rin to magandang imahe dahil yung konsepto na hindi ba tayo governed by rules? But binabago to favor certain political actions, no? Kasi bakit? Pwede naman binago to 3 months ago, 4 months ago, pero ngayon dahil may impeachment, dahil may paghahanap sa dating senador Senador Bato de la Rosa na lumabas sa Senado. So, yun ang katanungan iba. Okay. May binabanggit to si Senator Rodante Marcoleta na kung sana ay napagdebatihan lamang at ay hindi na ho nagkaroon ng walkout pa. Kumbaga, pwede bang yung pagbabago sa rules kung gusto man nilang isama ho sa agenda yung hiling nila na pagbotohin on remote ang sinumang senador, pwedeng idaan ba yan sa botohan na lamang? Para di ba? Yun ang tinatawag nating tyranny of the majority. Lalo kung ang majority ay isang boto lamang. Ibig sabihin, Pinipilit. Kaya alam na lahat, maaaring magdebate sila, pero pag botohan, may 12, may 11. Oo. Pero Yun siguro ang dapat. Pero alam rin ng minoridad yun na minority na ganun ang plano. So kaya yung tatawag nga lang may stalemate sa Senado. Yun ang problema doon, Professor. Natumbok niyo yung stalemate na yon. Sa lahat na magiging business na ng Senado ngayon, may stalemate tayo. Kasi hindi hawak ng majority ang mas malaking numero para makapag-conduct sila ng business nang hindi nila kakailangan ng minority. Yan ang konteksto ng isang demokrasya, di ba? Majority rules, pero nandyan din ang rule na, kasi kaya I use the word rules, di ba? Yes. Nandyan yung konsepto rin ng quorum. Yes. Pwedeng 12 nga kayo, pero kung wala namang quorum, kasi kulang kayo, at madami pang iba, di ba? So, 13 ang quorum kasi. So, nagagamitan ng rules. No? Okay. Kaya sa akin, bakit kailangan palitan ang rules sa panahon ngayon? Considering, tingnan natin a lot of Filipinos don't realize it, the legislative calendar by next week or a week and a half, magkakaroon siya tinatawag nating sine die. Yes. That means magtatapos yung regular session days nila. No? So, baka rin sa ibang issue, hindi magiging stalemate kasi katanggap-tanggap yung issue. Pwede. Pero dito, hindi to katanggap-tanggap kasi binabago ang rules ng Senado dahil to favor a certain political group that might affect an action that will be taken by the Senate moving forward. Ganyan lang ang basa ko from a third-party objective point of view. May nagsasabi po na parang weak
pinahina dahil sa composition ngayon na 11 ang minority, malaking number 'yon, tapos may 12 na lang ang aktual na majority dahil si Senator Bato ay nagtatago. Mukhang palaging pwedeng magamit yung issue ng quorum sa tuwing may hindi gusto ang minority, Professor. Yan talaga ang rules ng quorum. Kaya nga sa lower house, hindi natin ito napapansin. Minsan pag walang laman ng session hall ng ating kongreso or mga House of Representative natin, may sisigaw dyan ng can we do a quorum call. Yes, at mayroong quorum bell. May quorum bell sa house. Yung may kumakalembang. Oo. So labasan or kundi Yes. babalik o kundi kung wala, cancel ng session. Yes. So kasama talaga yan sa rules. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, ay tayo, lahat tayo, we all live in a rules-based order. Kaya nga republika ang tawag sa atin. May Pero mga batas at may mga rules. Pero yung Pero ganito, yung mga rules nga na yan, hindi naman dapat binabago yan para lang to favor certain political actions. Yun yata ang contention ngayon. yes, pero yung nung ganitong minority. sistema, Prof, yung ganitong sistema ng girian na ganito, pinapahina nitong institusyon ng Senado? Maaring pahinain, pero maari namang temporary lamang ito. So mas magandang tingnan natin, pero alam naman nating may paninindigan yung 11, sabi nila, 'di ba? Solid sila. Sabi naman nung 12 na dating 13 ay may pananaw sila na dapat baguhin ito. Pero kasama yan sa demokrasya. But at the end of the day, why are we a democracy? The people will matter. Totoo yan. The voters will matter. Kung makita lang pinahina nila ang Senado dahil dito, parusahan sila ng mga botante. Doon ako sa punto na yun, Professor, kasi sasabihin naman ng iba, para lang maging patas sa lahat, paano naman ho ang aming mga kinatawang mga senador? Paano ho ang kanilang binoto ng mga senador na gusto nila ay lahat pantay-pantay ang pribileyo at ang rules na ito ay maaring political in nature Kaya gustong baguhin. Diba? Maaring hindi nire-represent ang pananaw ng sambayanan ng mga botante natin. Kaya maganda sa demokrasya rin naman ay napapalitan sila or napananagot sila sa action nila. So yan ay mahirap nating masukat ngayon until the next election cycle. Okay, isa na So lang magandang tingnan yan, yung epekto nito na pag napahina ang Senado dahil sa pangangyayaring ito, may paparusahan ng botante sa 2028. Isa na lang tanong ko, Prof. Leadership change ba o pagbabago ng liderato ang tanging solusyon para maayos ang problema ng Senate? Sa akin siguro magandang tingnan, leadership change ba or magkaroon ba ng strong majority? Diba? Ibig sabihin, yung majority ngayon, lumawak pa sila. Pero alam naman natin, again, napanood natin to sa news, narinig, na kaya lang sila nagkaroon ng majority na 13 dahil biglang dumating si Senator Bato. Yes. Alright. Professor, maraming salamat sa oras ngayong Salamat, umaga. Prof. Huwag po kayo madadala. Good morning. Good morning. Maraming salamat din. Thank you, sir. Sa susunod po ulit. Nakapuso Salamat. si Professor Dindo Manhit, political analyst at lead convener ng Democracy Watch Philippines.